Okay, tingnan natin kung ano na ng resulta dito kay Daphne sa kanyang training with me and the dog dish. Kasi eto, nilagyan ko ng lock kasi nakita ko bukas itong gate na to nung mga gabi na, kagabi. I think binuksan ni Logan. So nilagyan ko ng lock. Ginagawa naman ito, actually yung isang lock na ito yung nandito. Yan ang nilagay ko. Tapos nginunguya-nguya niya, sinusubukan niyang buksan. Ayan, that's a sign na matalino po yung aso kapag ginagawa niya lahat ng mga bagay para magawa yung kanyang gustong magawa. So, nginunguya-nguya niya ito all night. Pero hindi naman siya nakawala. Hindi niya alam kung paano. Medyo complicated yung pagkaka-twist nito. Hindi niya basta-basta mabubuksan yun. Tingnan natin kung anong mangyayari kapag nilagay ko lang itong dog dish ngayon. Kanina pinainom ko siya, inanong ko lang ng hose. Okay, stay. Stay. No. Teka, saan na yung hose? Akin na yung hose. Teka, kunin ko yung hose dito. Okay, so hindi naman niya binanatan agad-agad yung dog dish. Okay. Very good. Hopefully, every time na may dog dish na ngayon ay hindi na niya babanat-banatan kagaya nung umpisa. Yan ating water. Baka nauuhaw na talaga siya. Iyon. Okay, so hopefully matapos na itong ganitong klaseng training natin para lagi na siyang may water. Kasi pagka ako po ay may mga dogs dito sa cage, I ensure na meron silang water. 24/7 sila may water kagaya nitong si Logan. Ayan, nandiyan si Logan. Hanggang mamayang hapon, papakawalan ko siya. Pero pagka nakakulong yung aso, lagi dapat may water. Well, kahit hindi nakakulong, basta dapat po lagi may water yung dogs. So, ayun. Oh, mukhang hindi na siya interesado dun sa dog dish na tapakan niya or tignan natin. Inaano niya Adam huwag munang distractin muna kasi papakainin mo siya. Sige. Ang ginagawa ko ngayon kay Adam, binibigyan ko siya ng may mga treats na binigay sa akin na sample. May sugat sa ilong. May sugat sa ilong, baka tumama sa bubong o inano niya sa kulungan. Ayun. So ang utos ko kay Adam ay bigyan niya lagi ng treats para masanay sa kanya kasi baka baka magpakita ng aggression. Wala namang ganon, pero just to be sure kasi dumating sa akin to 1-year-old na ito and baka hindi sanay sa bata. So okay naman, kagaya na nakita ninyo, binigyan niya Adam ng treats sa kamay niya and kinain lang naman niya at kahapon pa niya ginagawa yon. Okay naman, mabait naman siya si Daphne. Oo. So okay naman, pero sobrang taas kasi ng drive ng mga dogs, minsan pati mga bata ay baka mapagdiskitahan, kaya siguraduhin lang natin na maganda yung socialization ng mga dogs natin sa mga bata kasi ayaw natin makadisgrasya. Sobrang bilis nila gumalaw, sobrang reactive ng mga dogs na mga ganito ay may tendency na makadisgrasya. Ayan, kita nyo sobrang intense ng sobrang intense ng alertness level nitong si Daphne. Hindi ko lang alam kung ano maging reaction niya kay Adam, kaya yun ang inuutos ko sa kanya. Ba't nga may sugat ka sa ilong, ha? Saan tumama yan? Baka kakadunggol mo sa dog dish kahapon? Ha? Sugat. Nothing to worry about naman. Mababaw lang naman yung sugat. Okay. Very good. Subaybayan pa natin ng konti. Tignan natin kung pagdidiskitaan pa ulit niya yung dog dish niya. Okay. Ayan ba? What? Yun, nag-attempt ng isang sigaw. Na-correct naman natin. Kita niyo yun? So, mga 1 or 2 weeks nga na ganyan dapat. Hindi ko iiwan yung dog dish niya sa loob hanggat hindi pa nawala yung yung ganong ugali niya. Susubukan pa rin niya yan. Titingnan niya ako kasi kinukorek ko siya kapag ginawa niya yon. Pero dapat paulit-ulit po yun na may correction yung aso para mawala na talaga yung ganong klaseng ugali niya na undesirable behavior. So kung yung dog ninyo ay naguhukay, naninira ng kung anong mga gamit,
Kailangan lang po niya lagi i-correct and wag niyang bibigyan ng pagkakataon na ginagawa niya yung isang bagay na hindi niyo gusto tapos hindi siya mako-correct dahil wala kayo or hindi kayo consistent, masisira lang yung training. So eto, yan. So pag nagyon yung aso na ganon, that could be a sign of frustration. Pagka binuka niya yung bibig niya na ganon, medyo frustrated siya. Parang gusto niyang lumabas, gusto niyang hindi niya alam kung anong gagawin niya ngayon sa buhay niya, pero sobrang hyperactive po kasi ng mga ganitong klaseng aso. Kaya naghahanap po yan ng work. Nag-iisip yan kung anong klaseng trabaho ang pwede niyang gawin. Kasi itong mga ganitong klaseng mga aso po ay mga working dogs yan eh. Hindi po yan breed para sa pet lang or sa, alam niyo yun, nasa loob lang ng bahay na walang ginagawa. So these kinds of dogs will give you problems kung hindi niyo po ipapatrain or hindi niyo bibigyan ng trabaho. Malaking liability ito, lalo na nga kung may mga bata, kasi hindi po sila breed para maging pets. They were not bred to be pets, but they could be good pets kung ipapatrain ninyo sa mahusay na trainer para nga mawala po yung mga undesirable behaviors na maaaring lumabas dahil sa natural drives nila and natural instincts na hindi po normal. Actually, yung instincts po ng mga ganitong klaseng mga Belgian, mga working dog na Belgian, hindi po lahat ng Belgian pero yung mga working dogs na Belgian ay hindi na po natural ang instincts niyan. Sobrang hyperactive. Pinataas ito over the generations. Pinataas ng mga breeders para maging ganitong katalino yung mga aso, ganitong ka-reactive, ganitong kataas ang drive. Hindi po yan normal kasi ang mga dogs ay ang descendant sila ng mga wolf, kaya hindi naman ganyan ng mga wolf hindi naman ganyan ang ugali ng mga wolf. So this is an exaggeration of yung traits na gusto ng mga nagbe-breed ng mga ganitong mga aso. Okay, so I think that's enough. Na-correct ko siya one time. After this video, kasi masyado magiging mahaba yung video, pero after this video is cut, now I will stick around here for maybe a few more minutes, so 10 minutes, 15 minutes. Hayaan ko yung dog dish sa loob. Pero after na papasok na ako sa loob ng bahay kasi may lakad kami ni Adam, ay aalisin ko muna yung dog dish na yan para hindi niya mapaglaruan, tapos wala ako para i-correct siya. So yun lang po muna, training my dogs at home. Ito ngayon ay kapalit ni Jamala, si Daphne, kasi si Jamala ay binibreed natin ngayon. Na-stud nga pala si Jamala kahapon ni Loki, successful, no, natural mating lang, walang shooter. Pinasok lang namin sa cage ni Loki at nag-lock na. So very happy ako sa magiging resulta. Excited ako sa magiging resulta ng Loki and Jamala Rottweiler pups natin, ng mga working dogs. Kasi si Loki ay import po na galing sa ADRK ng Germany, anak ng pinakasikat, isa sa pinakasikat or pinakasikat na Rottweiler sa buong mundo na working, si Vitus von Neubrand ng Neubrand Kennel. Sobrang sikat po nun. So please follow our page and share this video para po makinabang din ng iba. Thank you po sa panonood. Doc Abel Manalo po ito, the Vetrepreneur.